ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw din po ba ay nagsasign of the cross? Sa anong pagkakataon sa buhay mo, ikaw ay gumagawa ng sign of the cross? Usapan natin ang kahalagahan ng sign of the cross. Ang sign of the cross o ang pag-aantanda ng krus ay masasabi nating unique sa ating mga Katolikong Kristiyano, bagamat may iba tayong mga kapatid na gumagawa rin ito. Sa ang araw-araw ay ginagawa natin at sinisimulan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasign of the cross. Ilan sa mga babanggitin ko ay maaaring ginagawa na rin po ninyo. Halimbawa, kapag tayo ay gumigising o bago matulog, nagsasign of the cross tayo. Bago tayo kumain o pagkatapos kumain, nagsasign of the cross tayo. Kapag tayo dumadaan ng simbahan, nagsasign of the cross tayo. Kapag may dumadaang ambulansya, bumbero, nagsasign of the cross tayo. Kapag tayo ay dumadaan ng sementeryo, nagsasign of the cross tayo. Sa bawat pagkakataon sa ating buhay, nagsasign of the cross tayo. Maging sa mga pagdiriwang ng mga sakramento at ng ating mga pagsamba, nagsasign of the cross tayo. Pero bakit nga ba natin ito ginagawa? Sa Bibliang Griego, binanggit sa sulat ni San Pablo ang salitang estragizo, na ang ibig sabihin ay marka, seal, o tanda ng pag-aari, pagpapatotoo na tayo nga ay sa Diyos. Tayo mga Katolikong Kristiyano, noong tayo ay bininyagan, ay nilagyan ng isang tanda na hindi nabubura o indelible mark na nagsasabing tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang tanda ng krus. Bakit nga ba tayo nagsasign of the cross? Number 1, sa tuwing tayo ay nagsasign of the cross, ipinapakilala natin ang ating identity o pagkakakilanlan bilang mga Katolikong Kristiyano. Kapag may nakikita nga tayo, di ba, na nagsasign of the cross, iisipin agad natin, Katoliko yan. Ipinapakita na tayo ay alagad ni Kristo at sa ating pag-aantanda ng krus sa araw-araw, kahit saan, kahit kailan, ipinapahayag natin ang ating identity. Hindi nga ba't sabi ni Jesus, makikilala kayo ng sanlibutan na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay namumuhay sa pag-ibig. Kung kaya sa bawat pag-aantanda natin ng krus, ito ay tanda ng pag-ibig, ipinapakilala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, si Jesus na namatay sa krus. Sabi din sa pahayag, ang may tatak sa noo ay mga lingkod ng Diyos. Number 2, sa tuwing tayo ay nagsasign of the cross, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa banal na Santatlo, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nung tayo ay bininyagan, tayo ay winelcome ng pari sa sambayanan ng Diyos, ang simbahan, sa pamamagitan ng pagkukrus sa ating noo. Kasabay ay ang pagsasabing, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa tuwing tayo nagsasign of the cross, inaalala din natin ang ating binyag. Number 3, ang pagsasign of the cross ay isa ring simple at maikling panalangin. Kung wala ka ng masabing salita, gawin mo lamang ang pagsasign of the cross. Number 4, sinasabi ring ang pagsasign of the cross ay tanda ng ating proteksyon. Sa aklat ni Propeta Ezekiel ay sinasabing, sinabi ng Diyos na lagyan ng tanda sa noo ang mga tao upang sila ay maligtas. Alam niyo po ba na ang pag-aantanda ng krus dati ay ginagawa lamang sa noo? Kaya nga, ang pagsasign of the cross ay pagpapaalala rin ng ating kaligtasan. Kaya po mga kapatid, sana po sa tuwing ginagawa natin ang pag-aantanda ng krus, alam natin kung bakit natin ito ginagawa. At sa tuwing pinupuna tayo, bakit tayo nag-aantanda ng krus, masasagot natin ang sinabi ni San Pablo, kung meron man akong ipagyayabang, ito ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.